May bagong koalisyon na nag-anunsyo ng tigil pasada sa Huwebes at Biyernes para mas mapagting pa raw ang pangangalampag sa gobyerno kaugnay sa patuloy na mega oil price hike. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Organisasyon sa transport sector ang No to Oil Price Hike Coalition. Ayon kay Piston President Modi Floranda, 6 na punto ang nais nilang mangyari. Una, i-roll back ang presyo ng langis, tanggalin ang VAT at excise tax sa produktong petrolyo, ibasura ang oil deregulation law, ipatupad ang fair hike at taas sahod. Isa bansa ang industriya ng langis at ang pagpapatigil sa giyera sa gitnang silangan. Sabi ni Floranda, magkakaroon ng nationwide transport strike ang haning nila sa March 26 at 27. Mas malaki raw ngayon ang pagkilos dahil iba't ibang samahan na ang kasama mula sa jeepney drivers, TNVS drivers, MC taxi drivers at mga delivery riders at iba pa. Kaisa rin nila ang hanay ng commuters, pati na ang iba pang progresibong grupo. Ayon kay Andy Espiritu ng Ka-Rider, marami sa kanila ang kung hindi makakapunta sa mismong protesta, magpapatay ng app para ipakita ang pakikiisa sa pagkilos. Sabi naman ni Dong Pangan ng Kagulong, pagamat umaaray ang maraming riders sa taas presyo ng langis, sasama pa rin ang iba sa motorcade para kondinahin ang patuloy na pagtaas ng langis. Si Teddy Casino ng Bayan sinabing nasa mesa na raw ng Pangulo ang ipinasa ng Senado at Kamara para sa emergency powers ng Pangulo, pero bakit hindi pa raw ito napipirmahan? Ang Pangulo na raw ang nagsabi na sapat ang supply ng langis sa bansa hanggang Abril, ngunit ngayon pa lang daw ay napakataas na ng presyo dahil daw may mga nagsasamantala at laganap ang spekulasyon. Anya, nagsasamantala rin daw ang gobyerno dahil ang VAT ay lumalaki kapag tumataas ang presyo ng petrolyo. Tila nasa state of denial pa raw ang Pangulo sa sitwasyon sa bansa pero hindi raw normal ang nangyayari dahil nasasaktan na ang karaniwang Pilipino. Giti Floranda, hindi nila makita ang response ng gobyerno sa taas ng presyo ng langis na sa hanay nga nila, binawi pa ang pisong dagdag pasahe. Malapit na ang Semana Santa kung kailan maraming bumabiyahe. Pero sabi ni Andy Atchoso ng Bus Employees Association of the Philippines, hindi naman nila itiniming dito ang protesta. Ang nagtulak daw sa kanila ay ang pagiging pabaya ng gobyerno at ang patuloy na pag-uutak pulbura ng Amerika kaya may gera. Tinanong si Floranda ukol sa umunoy pagpapatawag ng Malacanang sa mga transport groups, ani Floranda, tapusin muna raw ang welga bago sila makipag-usap. Hinihingan pa natin ang reaksyon ng Malacanang sa mga ipinunto ng No to Oil Price Hike Coalition, pero sinabi na kanina ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro na ginagawa ng gobyerno ang lahat para maibsan ang epekto sa bansa ng giyera sa Middle East. Balik sa iyo, Rafi. Iyan, laging issue kapag kami mga ganitong tigil pasada, may mga bumabiyahe pa rin at pinipigilan ng mga grupo. Nabanggit ba dyan kung paano ito tutugunan, Ian? Well, Rafi, ang sinasabi naman nila sa atin, talagang voluntaryo daw yung pagsama dun sa kanilang pagkikilos protesta at gaya nga ng mga ka-rider, Rafi, ng mga rider ng motorsiklo, ang sinasabi, kung hindi man sila makakasama dun sa aktual na protesta, ang iba daw ay magpapatay ng app bilang pagpapakita ng pagsama sa protesta. Sa gayong paraan daw ay hindi sila makakakuha ng mga pasahero o makapag-deliver, pero at the same time, makakatipid sila sa gasolina at nakakapagpakita pa ng pakikisa doon sa protesta, Rafi. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.